Malapit nang, oh my god, malapit nang bumigay. Hirap nito pag bumigay yan. Pahinga muna. Nandito kami ngayon sa Ohrid. Kakarating lang namin ngayon. Nakababa lang namin ng bus. Ganyan nyo naman. Napakaliit na town. Hindi ko alam kung town ito o city. Mag-i-stay kami dito ng ilang araw. Bihira ang tumatanggap ng card rito, debit card o credit card. Cash basis ang mga tao dito. Pag titingnan mo, nakakatakot itong town na ito. Yep, that's me. Lagi lang ako nagkakamali sa mga lugar na kagaya nito. Panoorin nyo para malaman nyo ang ibig kong sabihin. Ang Ohrid ay isang bayang ipinagmamalaki ng bansang Macedonia. Napapaligiran ng magandang hanay ng mga bundok ang lungsod na nagbibigay daan sa mga biyahero na matunghayan ang kagandahan ng kalikasan. Ang malawak na lake ng Ohrid ay nagbibigay ng tahimik at kapanapanabik na tanawin kung saan maaaring maglakad-lakad o mamasyal sa paligid habang sinusulyapan ang kakaibang ganda ng mga bundok sa kapaligiran. Ang Ohrid ay hindi lang limitado sa kagandahan ng kalikasan. Kilala rin ito sa kanyang mga abot-kayang kainan at maayos na mga accommodation. Mula sa masarap na mga restaurant hanggang sa abot-kayang accommodation, ang Ohrid ay nag-aalok ng mga opsyon na hindi makakasakit sa iyong bulsa at magbibigay daan sa iyo na tamasahin ang karanasan ng hindi iniisip ang iyong bulsa. Kami sa wakas. Ayan. Ayun o. Yun. So ito na yung aming tutuluyan ngayon. Isa lang siyang parang hotel room na pagpasok mo ay may reception area dito na empty. Tapos may isa pang dalawa pang room dito. Yun. Tapos pagpasok mo, may magandang map dito ng area nitong Ohrid Lake. Yan yung Ohrid Lake. Diyan kami magpaparelax dito sa area na to. At pagpasok mo ay yun lang, parang hotel lang. Kama, may center table dito, may maliit na TV, ay may study table, may powder table ang tawag yan, di ba? Powder table. Tapos maliit na TV, cabinet, ganyan. Tapos meron ditong welcome coffee, sana. Gusto kong magkape. At yung banyo niya ay ganito. Yan, maganda ang banyo. Okay. So ito na yon. Sapat na to sa amin. More than sapat pa nga siya kasi mas para siyang 4-star hotel siguro. Sabihin kong 4-star hotel, no? O 3-star hotel. Yun. So ito na. At ganito lang siya. And then yung terrace. Papakita ko sa inyo. Yan. So may terrace dito na pwedeng mag-relax. May lutuan dito. Wow, sa labas ang lutuan. Yun. Yun, pwede magluto. Luto tayo ng bigas, ng kanin. Tapos para makabili ng ulam. Diyan, sa view na yan, natatakpan yung lake. Nandiyan yung lake sa area na yan. At about 750 meters lang from our apartment. Ito na yung pinakamurang apartment na nakuha namin. Ang presyo nito ay 85 euro, tatlong gabi. Yun lang muna ang aming
check-in kasi hindi pa namin alam kung anong meron dito. Pag maganda at relax, mag-i-stay kami ng extra. Otherwise, kung hindi, magpupush na kami to the next country. Sa paligid ng bayan matatagpuan ang maganda at malinis na Ohrid Lake. Isa ito sa pinakamagandang lawa sa buong mundo at isang UNESCO World Heritage Site. Hindi lamang likas na kagandahan ang ipinagmamalaki ng Ohrid. Kilala rin ang lugar na ito sa kanilang tahimik at nakaka-relax na kapaligiran. Ang hangin dito ay sariwa at malamig, perpekto para sa mga naghahanap ng pahinga mula sa abalang lungsod. Ang mga tao sa Ohrid ay kilala sa kanilang kabaitan at pagiging palakaibigan. Madali kang makakahanap ng bagong kaibigan dito at tiyak na ikaw ay tatanggapin ng mainit ng mga lokal na residente. Huwag kalimutang bisitahin ang mga simbahan at monasteryo na matatagpuan sa buong bayan. Ang St. John at Caneo Church ay isa sa mga ipinagmamalaking simbolo ng Ohrid na nakaupo sa ibabaw ng burol at nagbibigay ng napakagandang tanawin ng lake. Sa susunod na bakasyon nyo, isama ninyo sa inyong listahan ang Ohrid, Macedonia, isang lugar na puno ng kagandahan at kabaitan. Maraming salamat sa panonood at sana ay nagustuhan nyo ang ating maliit na paglalakbay sa Ohrid. Hanggang sa susunod, please subscribe and follow for more. Welcome to Ohrid and see you tomorrow!